Nababahala na ang National Food Authority o NFA sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng mga palay sa ilang bahagi ng Luzon. Presyong umabot na sa 7 pesos kada kilo, halos kalahati na ng kanilang puhunan. Mungkahin ng NFA amyendahan ang Rice Tarification Law. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Lalo pang sumadsad ang buying price ng palay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bukod kasi sa napabalitang buying price na 8 pesos hanggang 12 pesos kada kilo ng palay sa bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija at Pangasinan, na-monitor din ng National Food Authority na umaabot pa ito hanggang 7 pesos kada kilo. Lubhang mas mababa ito kaysa sa gastos sa produksyon na kalimitang umaabot sa 13 pesos hanggang 15 pesos, dahilan kung bakit nagkandalugi na ang mga magsasaka. Kaugnay nito, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na hindi sila bumibili ng mas mababa sa itinakda nilang floor price na 18 pesos kada kilo ng fresh palay at 23 pesos naman para sa dry palay. Pero sabi ni Lacson, problema nila ngayon ang kakulangan sa pasilidad para maging imbakan ng palay. Sabi ni Lacson, mas marami pa silang nabibiling bigas kumpara sa dami na kanilang inilalabas na ibinebenta naman sa halagang 20 pesos kada kilo. Aminado rin si Lacson na bigo silang maimpluwensyahan ang bentahan ng palay sa pamamagitan ng itinakda nilang floor price. Yung intention po natin na mapataas ang presyo ng palay na bili ng mga traders, kanya po sinet natin yung 18 na price, medyo mukhang hindi naka-influence sa merkado. Ibig sabihin po yung 5% hindi niya pala kayang influensyahan yung 95%. Opo, 95%. Isa naman sa nakikitang dahilan ng NFA sa pagsadsad ng buying price ng palay sa mga lokal na mga magsasaka ay ang pagbagsak din ng presyo ng imported na bigas. Dahil dito iginit ni Lacson na kailangan ng amyendahan ng Rice Tarification Law. Talagang dapat hindi fully liberalize ang tingin natin, lalo na kapag panahon ng anihan, dapat wala muna. At yun naman yung na-propose ng NFA at DA sa Congress. Kaya lang, makapasa. Kaya lang po, kailangan maipasa muna ito at lahat po ng Senado at Kongreso ay umayon po rito. Sa pagbubukas ng 20th Congress, muling inihain ang mga panukalang mag-aamyenda sa RTL na layong ibalik ang regulatory powers ng NFA. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.